So kung papipiliin talaga ako, kung TS3 or Kimber, nako. Please comment down below kung anong mas prefer nyo o mas napupusuan nyo. Kimber 2K11 ba? Or yung CZ TS3 Orange natin? Tignan natin kung sinong mananalo. Marami akong nare-receive na PM eh. Idol, ano bang mas okay? Kimber 2K11 or CZ TS3 Orange? Comparison tayo. Sige, let's go. Siyempre, tayo ay isang sport shooter. Alam natin kung anong maganda at hindi. Anong pros and cons ng mga units. So, kung akong papipiliin mo, ayoko sabihin ko ano napili ko, pero it's up to you. Pero lalagyan ko ng konting differentiation itong dalawang ito. So, ayan sila. Dalawa yan. Of course, heavier ang TS3 Orange 9mm. All steel to eh. Lighter ng konti, pero hindi sila nagkakalayo ng weight. Parehas optic ready yan. TS3, pwede kang direct mount. May mga kasamang lugs para sa red dot of your choice. Unlike dito, na kailangan mo ng plate para ma-mount mo yung red dot mo. Which is included na rin naman sa package. So, hindi ka rin mahihirapan. Parehas naka-ambidextrous safety. Ayan, parehas silang may mga slide lightening. Barrel ni Kimber DLC, barrel ni TS3 stainless steel. Parehas silang fluted ang mga barrel nila. Ayan. TS3 comes with thumb rest. Kimber walang thumb rest. And wala rin siyang provision for thumb rest. Di katulad ng TS3. Pwedeng right-handed, left-handed, naka-ready siya. Okay? Wala si TS3 na grip safety. Only ambidextrous external safety. So, dalawa ang safety ni Kimber. Isa dito at isa sa grip. Aluminum match grade trigger. Ayan, 2011. And ito naman si TS3 natin. Aluminum din ang trigger na gamit dyan. So, parehas sila na may magwell. Parehas din sila ng magazine capacity. 20 rounder to. Yung 20 rounder ng CZ TS3 natin, since mataas ang height ng TS3 compared sa Kimber 2K11, kaya yung 20 rounder na magazine niya, pasok pa rin dito. As you can see, walang nakalabas. Etong 20 rounder ng Kimber, labas na siya. Okay? Which is, pasok pa rin sa optics division yan, kahit mahaba at nakalabas yung magazine yan. Siyempre, titignan mo parehas yung recoil niyan, dalawang unit natin. Pero, hindi ko masyadong nararamdaman na yung difference ng recoil ng unit. Lalo na, sa mga full-size pistol, hindi sila nagkakalayo ng recoil, no? And, plus, 9mm na to. Manageable na talaga yung recoil ng 9mm eh. So, kung papipiliin talaga ako, kung TS3 or Kimber, nako, 2011 lover kasi ako. So, si 2011 kasi, ang parts niya, kalat sa market. When buying your own competition gun, when you say competition, palagi mong gagamitin, bugbog to sa bala. So, lagi ka magko-compete, magpa-practice, kailangan mo i-consider yung aftermarket parts ng mga unit na to. Sa 2011, na we have aftermarket parts, Ed Brown, Wilson Combat, Chili, Dawson, na fit kay 2K11. Kasi since 2011 platform nga siya, meron siyang pwede na mga spare parts para dito na mabibili natin. And plus, madaling i-upgrade. Kung gusto mong palitan yung carbon fiber grip na to, ng steel grip, may mabibili ka rin. Maraming pwedeng i-upgrade sa Kimber 2K11 na yan. So, pwede pang ma-maximize yung advantage niya para mas lalong gumanda yung recoil, mas lalong bumilis. Maraming pwedeng gawin kay Kimber 2K11. Unlike sa TS3 Orange natin na as it is na rin naman. Na kapag binili mo to, ay talagang ready to shoot na to. Ready for competition. Eh idol, baka pwede ganito, ganyan. Dagdagan natin, i-ano natin.
for me hindi na advisable na lagyan mo pa ng mga kung ano-ano to. Except also, syempre, for the red dot, dahil mag-optics division kayo. Pero yung dadagdagan mo pa, upgrade mo, ipapag-gunsmith mo, hindi ko na i-recommend. As it is na to. So, ginawa na to sa factory ng gunsmith sa CZ na competition ready na. Yun na yun. Kung may palitan ka man dito, baka recoil spring lang. Kung gusto mo ng mas lighter. Pero kung puputok mo to ng mga, let's say, 2,000 rounds, for sure lalambot pa rin yung spring nito. Kaya, wala na rin. Parang useless na rin magpalit. Pero kung gusto mo ng mas malambot ikasa, mas gusto mo, medyo kasi may ipit pa to sa dulo Ayan Ayan So, may konting puwersa pa. So, most likely, kapag pinalitan mo to ng mga mga 11 pounds na recoil spring, mas smooth na to ikasa. Yun lang naman yung kay CZ. Syempre, consider mo rin yung extractor, yung slide stop niya, kapag nasira, may nabibili na ba. So, yun yung mga ng CZ. Yun naman yung mga hindi mo mabibili agad sa store. May mga specific stores lang na merong spare parts ni CZ. Ayan. So, magazine naman, Kimber Fit din ang magazine ng Staccato. Prodigy na Springfield. Ayan. So, may mabibili na rin sa market. Ayan. So, ito si CZ natin. For TS lang talaga yung magazine niya. Siyempre, maraming torn talaga between the 2K11 and the TS3 Orange kasi hindi naman sila nagkakalayo ng prices. So, yun lang yun sa akin. Yun lang. So, yun yung mga kailangan nyo i-consider. Siyempre, when choosing your firearm. Kaya mas mabuting malaman ano ba talagang purpose mo. Bakit mo siya bibilhin. So, aside from the looks, the aesthetics, ganyan, ano pa bukod dyan? So, yun yung mga kailangan natin i-consider. So, ito yung mga inputs ko lang regarding sa 2K11 and TS3 Orange. Siyempre, iba pa rin kung yung sa inyo. So, yun lang. Of course, thank you for watching. And don't forget to follow, like, and share. Siyempre, dito lang lagi yan sa Shooters Depot.